mga sikat na artista ginawa ng life-size na mga estatwa. Pero bakit pinagpiestahan online? Dahil ang ilan, kailangan daw iparitoke? Star-studded ang pagbubukas ng pinakabagong atraksyon ng isang theme park sa Pasay City. Welcome po sa Startista Gallery. Dinaluhan ng ilan sa mga pinakasikat na personalidad sa showbiz, politika at sports. Pero ang mga bisita na malikmata, doble-doble raw kasi ang kanilang nakita. Ang mga nakadisplay kasi rito, mga realistic daw na mga estatwa gawa sa resin ng mga sikat. Nariyan ang aktres na sina Aramina at Gladys Reyes. Meron ding estatwa ang balerinang si Lisa Macuja, pati na ni Yorme Isko Moreno at ang Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Kay Heidelin po, parang siya po talaga. Like, height and syempre yung clothes niya din po. Tapos kay kay Gladys po, kuha po yung face. Pero may ilan hindi napigilang magtanong ng statue sa estatwa ng ilang celebrities. Parang mga tao sa panaginip ko kapag may lagnat ako. Parang figurine lang sa cake ng 90s sa mga itsura. Gaya ng kay concert queen Pops Fernandez na binog show o pinagtripan ng mga netizen. Yuhu! Dito ang tingin, ma'am. Parang pinaghalong Pops at Martin sa isang statue. Pati nga si Pops mismo na pa-react. Sana ganito man lang. Paano raw ba kasi naisip ang exhibit na ito? Paano ginawa ang mga estatwa? Ang mga sagot sa mga tanong na yan, diretsuhin na natin sa isa sa gumawa ng mga resin statues, ang life-size art fabricator na si Jerry Santos. Ganitong klase ng trabaho ang ginagawa namin for 15 years na. Karamihan sa kanilang mga obra, life-size characters mula sa sikat na series, pelikula at online games. Ito raw ang kauna-unahang beses na kinomisyon ang kanyang grupo na gumawa ng resin statues ng Pinoy celebrities. To be given the chance na ibigay ito sa amin, talagang excited kami na gawin kaagad. Kaya talagang halos umuo na ako kaagad kahit wala pa yung sabihin na nating usapan tungkol sa budget. Inabot daw sila Jerry ng 4 na buwan sa paggawa ng mga estatwa. Una munang kinuhana ng 3D scan ang kanilang mga modelo. Kasama po yung ibang members ng aking team para sukatan yung artist para sa size ng kanilang katawan. And then yung kanilang mukha, ini-scan po yan para maging accurate. Computerized po siya na 3D. Sunod nila ang mga itong inimprenta sa 3D resin. Pagkabuo, ikinabit na sa ginawa nilang katawan ng mga estatwa. Papadala na po natin yan sa ating artist. From there, ipipaint na po nila yan. Yung painting, usually it takes about 1 week para matapos. Ang toka sa pagpipinta, ang isa pang grupo ng mga artist kasama ang misis ni Jerry na si Erica. Re-research kami ng mga pictures nila na pwedeng gawin sa makeup nila. Tinutukan namin siya, nag-overtime kaming gawin yung statue. At ang pinakamahirap daw gayahin, ang kilay at mata. Yun yung nagbibigay ng buhay talaga para talagang maging kamukha talaga siya. Pinakamadali raw ipinta para kay Jerry, si Mayor Isko. Ako nadalian ako kay Yorme kasi favorite ko siya parang. 'Di ba pag ginagawa mo yung something na gusto mo, medyo inspired ka, hindi mo na mamalayan yung time. Pinakanahirapan naman daw sila sa estatwa ni Heidelin Diaz. Siya may pinakakakaibang katawan sa lahat. So ilang beses kami nag-trial and error para makakuha namin yung kanyang katawan. Ang pinakapaborito naman daw niya ang kay Richard Gomez. Gandang-ganda rin ako sa naging kinalabasan kay Richard Gomez, Efren Bata Reyes, saka si Django. Pero pag-aamin ni Jerry, hindi 100% na nagagaya ang kanilang mga modelo. Lalo na pagdating sa kanilang height o tangkad.
Kasi meron pa siyang sapatos, minsan meron siyang heels. Kaya yung iba, mas tumatangkad pa compared sa actual height nila. At bago raw nila inilaunch ang mga estatwa, ipinasilip muna nila ang mga ito sa mga artista mismo. Merong yung ibang artist nag-request po talaga. Bawasan mo yung ganito, bawasan mo yung ganyan. Pag nagawa na siya at okay na yung management doon sa itsura, then we'll move on. Pero ang hindi nila inasahan, ang sangkatuta na pambabash, Lagyan na lang ng mga pangalan para makilala. lalo na sa estatwa ni Pops Fernandez. Namanas na, Pops. Okay lang naman po sa amin ang mga kritisismo, lalo na't alam naman po namin na hindi naman po perfect ang gawa namin. Out of 24 na statues, merong isa nagkaroon ng konting problema sa mata. Do you think that's bad? Pwede naman po namin ayusin yun. Sana lang po sa mga comments, be nice lang po. Comparison will always be there. Hindi man Madam Tusod yan. Doon sa mga nagbabash, please visit us. Kasi iba po talaga ang itsura when you're looking at them face to face. Hindi siya na-rush. We could do better kung merong mas mahabang time. Dahil sa mga natanggap na puna sa estatwa ni Pops Fernandez at ng ilang personalidad, nagdesisyon si Jerry at ang pamunuan ng theme park na i-pull out muna ang mga ito sa gallery. Hinihintay daw nila ngayon ang approval ni Pops Fernandez na nasa Amerika sa linggong ito bago nila ayusin at ibalik sa pagkakadisplay ang estatwa nito. Samantala, ang ilang mga model celebrities o artista katulad ni Gladys Reyes, Aramina, Maui Taylor at Michael Flores, naka face-to-face na ang kanilang mga estatwa. Sobrang nakakatawa. Thank you. May mga ginagawa pa po na statue as we speak now. Marami pa po, may mga presidente ng Pilipinas, may mga bayani po, may mga interesting personalities po na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. The management's way of telling the Filipino people na ang bawat athlete, bawat artista, bawat interesting personalities, may mga kwento. Para sa mga artist, normal minsan yung kinikriticize yung work nyo. Ang advice ko is just do your best. Pag may nagsabing hindi maganda, wag nating disregard para po ma-improve yung work natin. Ang tunay na obra, hindi lang sinusukat sa dami ng papuri, kundi sa tapang na tanggapin ang puna at paghusayin pa ang susunod na likha. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.